Guys, susubukan kong i-drive ang aming sakyanan. Kung makapunta ba ako doon sa Bakilid at kung makalabas ba ako. Hopefully, hindi ako masakpan ng asawa ko. Sorry. Marilyn, what are you doing? He's doing a road. What are you doing? Mapping out a road. Oh my goodness. Take it out of here before I get out of here. I can move. She mentioned me coming around there. I don't think I can get out. Hey, they were brand new tires. Don't do that. Okay, stop. It's any better. My goodness, what talk about what are we talking about before Dinghead? Where are you going? I have no idea. She needs to get out of here. You don't go around again? I'm done. She needs to get out of here. Sorry, Bard. Daddy, Bard. Pinagalitan ako guys, sobra. Yan guys, napagalitan ako kasi hindi ako nagpaalam na dadalhin ko yung car namin doon sa front porch kasi hindi pa tapos yung aming driveway. At dahil bulubundukin yung lugar namin, yun, nahirapan yung sakyanan ko na mag-climb up papunta doon sa daan. Kaya nagalit si Cory, pinagalitan ako. Ay, di bali na, at least na-enjoy ako kasi takot siya na madisgrasya ako. Tapos, takot din siya kasi bago yung tire namin. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. Ito po si Marilyn, your friendly Filipina Carpentera here in America. First and foremost ay kumusta na kayo dyan? I hope everybody's doing okay. I would like to say thank you so much sa mga taong nagmamahal sa akin at sa mga taong hindi din. But for those who have been following my videos, my life here on YouTube, yung buhay-buhay ko dito sa Amerika, maraming salamat po, and it is my only hope and prayer that I can impart Tagalog pag-aasa ko at guys, ang hirap mag-Tagalog. Prayer ko guys is tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon, and you will also learn at may matutunan din kayo sa mga video ko dito sa YouTube kahit na walang kalaman-laman. Joke. So as you can see in my background, ito na po yung front porch facade ko, and I kind of really like it. Going to October na, pagka November mag-install na ako ng mga Christmas lights dito sa labas. But anyway, enough of that. Alam nyo guys, nasa sad ako of
what's going on, not only around the world but most specifically of what's going on dyan sa atin sa Pilipinas. Ano na ba ang nangyayari sa ating mundo ngayon, guys? Parang gusto kong maiyak ba na ang daming mga kababayan nating naghihirap, halos na walang makain, tapos may ibang tao na pinagsasamantalahan yung posisyon nila sa gobyerno man o kahit saan man. You know, I've been following, napafollow po ako sa mga Senate hearings at sa mga news dyan sa atin. Siyempre, Pilipino tayo. Kahit na nandito tayo sa labas, hindi mawawala yung love at concern natin sa ating bansa, di ba? And nasasad talaga ako, guys. Like, hindi only millions yung swinapang nila. Of course, innocent until proven guilty. But, kung totoo man, like millions and millions, yung nasa cam nila, mga kickbacks sa mga projects na dapat papunta doon sa infrastructure para ma-enjoy ng mga kababayan nating Pilipino. And you know, ang daming nababahaan, ang daming, and you know how murky it is, how dirty it is pag nagbabaha, tapos parang enjoy lang yung mga kababayan natin. Buti na lang, resilient yung mga kababayan natin, di ba? Na pag nagbabaha, enjoy sila swimming. But guys, hindi nyo lang alam, ang dami talagang bacteria, viruses, at saka bacteria, kasi ang virus sa hangin yung mga bacteria at saka yung dirt, yung mga ihi ng daga, nakakalason po niya. It's very, very dangerous. Tapos yung mga, alam nyo na kung ano yung grabe na dirt na floating dyan sa baha. So, tanong ko lang is, ganun na ba talaga kalagim ang puso ng mga tao? Kita nila na yung kababayan natin, hanggang baywang na yung flood. Tapos, wala man lang sumantop sa isip nila na kawawa naman itong mga taong ito. Di bali na, milyon-milyon naman yung sa akin, 15%, 20%, 25%, 30% yung kickback mo sa trillions na dapat sana pupunta doon sa ating mga kababayan, mga infrastruktura para ma-enjoy ng ating kababayan. As I've looked at, you know, what's going on around the world, guys, as in multiplied by the exponent of 10, 20, 30, yung kasakiman ng tao, hindi lang sa buong mundo, also dyan sa Pilipinas. You know, before I would forget, yes, ang daming nag-rally na enough of that corruption, mga corrupt kayo, mga ano kayo. May airplane na dumaan dito sa amin, but mga corrupt kayo, mga ano kayo. First and foremost, I would like to address that. Salamat sa ating mga kababayan na naggrupo-grupo para lang makita ng sambayan ng Pilipino at saka ng ating gobyerno na nagka-organize itong ating sambayan ng Pilipino para i-fight yung corruption. We just have to make sure, guys, na isa tayo sa enough sa corruption. Question is, kung ikaw yung ilalagay dyan, say sa Senate, sa Congress, o kahit man lang sa mayorship or sa governorship, tapos may opportunities na ganito na pwede kang mag-kickback, do you think hindi mo gagawin yung ginawa nila? You know, time for us to ponder na, yes, mga corrupt itong mga taong ito nasa gobyerno natin. But what if bibigyan tayo ng chance ng Panginoon na ilagay tayo dyan sa lugar nila? Do you think we could say no to millions? Guys, it would only take a godly person, a God-fearing person to say no to corruption. So yan yung question sa ating lahat, guys. Anti-corruption, but kung ilalagay tayo ng Panginoon, if God would give us a chance to occupy, you know, a seat in politics, do you think we will not do the same? Do you think we will swim against the tide of corruption in the Philippines? Especially doon sa mga mga madali lang talagang chance, kausapin mo lang si yes boss, may million ka na, 200 million, 100 million, like, so, as what I've said earlier, it would only take a God-fearing person, yung natatakot sa Panginoon, who would say no to corruption. I'll give you another instance. Yung ate ko, hindi ko kapatid, pero I call her ate because I respect her. She used to work with the COMELEC. Yung pag-vote natin, guys, di ba, para daw ay walang corruption, para daw walang vote buying. Marami tayong mga watchers dyan sa mga voting booths natin sa mga eskwelahan, kung saan pa man, gagard talaga yung mga tao para walang vote. Tapos, counting of votes na, yun, malaki yung mga mata ng mga watchers, diba, na nagka-count na dapat walang mag-cheat. But at the end of the counting, pasa na sa COMELEC,
Alam niyo ba guys, na minsan nagtatanong ng mga tao, malaki yung vote niya dito sa district na ito, dito yung voting station dito. Bakit natalo siya? Guys, ang secret niyan kahit na ilang milyon pa yung watchers mo dyan sa station, sa mga eskwelahan guys, pagdating ng baluta mo doon sa Comelec, doon yung malaking diferensya ang mangyayari. Tama ba yun? Malaki yung vote of numbers mo doon sa mga presinto. There you go. Doon sa mga precincts. Natapwat, pero subalit, ngunit, anong nangyari? Result na doon sa Comelec, inatalo ka. Bakit kaya? Sabi ng friend ko guys, grabe ang corruption dyan sa ating Comelec. Matandaan nyo yung hello Garci. As what I've said earlier, kahit na milyon-milyon yung watchers mo dyan sa precinct, pero pagdating doon sa Comelec guys, yung mga votes mo, kuhaan lang ng isang zero, isang digit doon sa umpisa, lugi ka na. Tapos yung kalaban mo, naglagay ng mga ilang milyon dyan sa Comelec. Yung mga kalaban mo, yung votes nila, dadagdagan lang ng say 1 0 or 2 zeros. Instead na 1,000 yung vote nila, lalagyan mo lang ng additional 2 zeros. So nagiging 100,000 na. Tama ba yun? Kung tama yung calculation ko. From 1,000 guys, pag naglalagay ka under the table ng ilang milyon, yung 1,000 mo magiging 100,000 na yan. So yun, yung friend ko na I called her ate kasi I have so much respect on her. Nag-resign talaga siya sa Comelec guys. You know why? You know what happened? Why she resigned? Hindi niya makain yung corruption doon sa Comelec guys. For example, part kasi siya sa counting doon sa Comelec. Ilang weeks na lang di pasok na siya sa trabaho. Pagpasok niya sa trabaho, pag open sa drawer niya, that was in the 1990s. Pag open niya sa drawer niya, meron ng sobre galing kay former mayor, blah blah blah, or former governor, blah 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 blah. You know, pag open niya sa envelope, may 50,000, may 100,000. Tapos, after that, go in sila at 8 o'clock, right? Pagka 10 o'clock in the morning, Comelec meeting, office meeting, dyan. So, meron na mga lechon, meron na mga kain-kain na sila. Tapos, yung Comelec head sa kanilang region, good morning, sasabihin na good morning. First and foremost, salamat sa inyong pagpunta dito. And second is, natanggap niyo ba yung kaunting regalo ni Governor so and so? O kayo nang bahala ngayong eleksyon. So that means na for example si governor naglagay ng lalagyan mo lang yung buto niyang additional 0 or 2 zeros or 3 zeros o di wala, siya yung mananalo. Sakit sa kalooban guys. Like I can just see the Philippines that has a spirit of darkness in our politics, Kaya sabi ng Panginoon na lahat ng mga tao, kahit na yung ordinary mga tao, we have we have a deceitful heart, we have a greedy heart, kaya kailangan nating matatakot sa Panginoon. Guys, I didn't know, kalas pala na tubig itong damo na ito. Oh my gosh, aside from the fact na mahal, kalas pala ng tubig guys. Hindi ko pa nga natapos yung second layer dyan dalawang balde na, tapos I only have 4 buckets of water, tapos kailangan ko pang yung second half, tapos doon pa, tapos yung mga flowers pa. Ano kaya yung gagawin ko? Ano ang gagawin ko? But oh well. Okay, down today. I did. Cut off your cloth. Yeah, okay. Here and then come on, man. I wonder if this is okay for the plant. I'm sure it's enhance your landscape, control erosion, help retain soil moisture, not decay. It's fine. It's safe for landscaping. I would do the red though. It's not very much. No, that is a seat. Itong nasa sa politics natin, parang nakubala na ba? Parang ang kapal na ng mga kubal yung mga konsyensya nila na hindi na sila natatablan ng konsyensya, ng guilt, ng awa, ng pain.
hindi na sila natatablan ng kasakit ng mga ibang tao kasi yung sa kanila is money, money, money. It's about money, money, money. So, there's a price tag. So, ganun guys. So, kahit pa, anong sabi natin na, dyan si, tapon dyan si, or alisin dyan si senator, si governor, si sino pa man, yung papalit, do you think they will not do the same? Na ang dali-dali lang talagang magkurakot ng pera, guys. Ang dali-dali lang talaga. Pakita mo lang yung millions, the possibility of millions. Kakausapin mo lang si o di, may millions ka na. Kaya nga sila nag-ilang milyon yung ginagasta nila para sa campaign. Dahil mababawi nila 100 times, 200 times yan pag nakaupo na sila. Nasa Bible yan, guys. You know, the Bible said na towards the end of the age, people will be lovers of money. Even the very elect na nagbibilieve sa Panginoon ay tumatalikod na sa Panginoon. So yun, that only means one thing, Jesus is coming soon. We have seen the signs. We have really seen the signs, guys. Ang dami ng swapang talaga. For example, itong China, pasensya na sa kamay ko kasi nag-gardening ako kanya. So, China dito, tapos Philippines dito, tapos mga na dyan, Taiwan, Thailand, Malaysia, yung mga dyan na area. May strait dyan in between na papunta doon sa Indian Ocean. At dyan dyan dadaan yung mga million of 1/3 of the maritime economic transportation ay dadaan dyan. So gusto ng China na sila yung may control dito. Kaya nga pinangalan ng China kaya linagyan nila ng China's 9 dots. Kasi pag-aari daw nila. Unfortunately, included dyan yung Philippines, mga Spratly Islands, and iba pang islands. Gusto lang i-control yan para makontrol din nila yung Taiwan. I-implement nila yung 9 dots na yan noong 2012. So pumunta sila sa Spratly. Which is still owned by the Philippines until now. Noong 2012 pumunta sila doon at linalagyan nila ng mga bamboo. So nag-question ng Philippines, bakit niyo linalagyan ng pag-aari ng Pilipinas yan? Sabi ng China, para lang ito sa mga sa mga mangingisda na para may mapasilungan sila, yung may canopy sila para may paghigaan sila. That was 2012. 2025 pagpupunta ka sa Spratly Islands, guys, may malaki na mga artificial na islands doon. Linalagyan na nila ng mga military bases doon. Nagiging malaki na yung island dyan sa Spratly. Ginawa nilang China's military base. Sabi nila ng 2012, ipahingaan lang daw ng mga kaya may tinatirik sila doon ng mga bamboos. Tapos ngayon, may Chinese air base na doon. Swapang, greed. Yan yung number 1 na kasalanan ng tao, greed. Siyempre ba naman hindi matulala, mahuhubog, mahihilo pag pinakita mo yung millions, di ba? So yan. And we have to look deeper in ourselves. You know, sometimes minsan sa kakaawa ko, sabi ko gusto ko talagang umuwi dyan sa Pilipinas at magraran ako kahit naman lang barangay captain. But the question is, kung nandyan ako sa posisyon, tapos here comes the budget na ibibigay sa akin, tapos yung mayor ay mag-aas ng 15% or say 30%, do you think I will say, bakit ka mag-aas ng 20%? I-budget namin ito. Do you think I will not compromise? Tapos, pag-implement ko sa mga infrastructure, sa mga needs ng mga constituents ko, do you think I will not be enticed to kick back a little bit amount for myself? Kasi yan yung heart ng puso ng tao By nature, ang tao ay napaka-greedy, mukhang pera. So, yan. Walang excuse, guys. Tayong lahat may puso, tayong pera. So, yung nakaupo dyan, ganon talaga, expected yan kasi ganon talaga ang tao Mga swapang mga as if hindi sila mamamatay. As if hindi tayo mamamatay. The question is, where is our heart right now? Are we prepared to meet our Savior? Tingnan nyo ang ating Pilipinas. Sabi, we are the only Christian country in Southeast Asia. But tayo napaka-corrupt kung Kristiyano tayo? Bakit
bad ng ating reputation as Filipino people. Corrupt, ang daming prostitute. When in fact, sabi natin we claim to be the only Christian country in Southeast Asia. Bakit? Kung Kristiyano tayo, bakit number 1 tayo sa corruption in Southeast Asia? It is because we only label ourselves as Christians. You know, pangalan lang, wala sa puso. Ako, for example, paproclaim ako na Kristiyano, pero pag given an opportunity to get money, millions of money from people's funds na madali lang kunin, do you think pag hindi ako takot sa Panginoon, do you think I would say no to millions? Deep inside every single cell of my body would crave for money, right? Sino walang may gusto ng pera? Pero yun lang mga tao na takot sa Panginoon, yung may konsyensya na hindi ko pera ito, pinaghirapan ito ng ibang mga tao, tax ito ng mga mamamayan naghihirap. Pagkukunin ko ito, pagnanakaw ito, label yan na pagnanakaw ito. Parang hindi tayo namamatay, as if we don't make an account of the things that we do here on earth when we face our Creator. Do you think if we drop dead today, tapos harap tayo sa Panginoon, do you think God will say, oh, well done, ang galing mo, you know, come into my kingdom? Or questionin ka, saan yung puso mo when you were on earth? Guys, yan yung lantern na nabili ko kahapon, tapos pinalitan ko yung previous one kasi sabi ni Cory indoor daw yan. Nako, bituin ko lang ningning.